Magandang araw. Sa mga sandaling ito, tayo naman ay dadako sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral at ito ay may pamagat na sino ang Antikristo at ito ay base sa Daniel 7. Binigyan ng Diyos si Daniel ng isang pangitain na naghayag ng mga pangyayari na magaganap sa loob ng ilang daan taon nang lampas sa kanyang kapanahunan. Sa Daniel 7, inilalarawan ng Diyos sa ilalim ng angkop ng mga sagisag ang pagbangon at pagbagsak ng mga bansa mula sa panahon ni Daniel at patuloy hanggang sa pagbangon ng Antikristo. Ang sinumang mag-aaral ng hula sa Biblia ay nababahala tungkol sa pagbangon at gawain ng kapangyarihan ng Antikristo. Unang tanong, ano ang nakita ni Daniel sa unang taon ni Belshazzar na hari ng Babylonia? Daniel 7:1-8. Nang unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia, si Daniel ay nanaginip at nagkaroon ng mga pangitain habang nakahiga sa kanyang higaan. At kanyang isinulat ang panaginip at isinalaysay ang kabuuan nito. Sinabi din Daniel, nakita ko sa aking pangitain sa gabi at narito, ang apat na hangin ng langit na humihihip sa malaking dagat at apat na malalaking halimaw na magkakaiba ang umahon mula sa dagat. Ang unay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila. Habang aking minamasdan, ang mga pakpak nito'y nahugot at ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa dalawang paa na gaya ng isang tao at binigyan din ito ng isip ng tao. Lumitaw ang isa pang halimaw, ang ikalawa, na gaya ng isang oso. Ito ay nakataas sa isang tagiliran, may tatlong tadyang sa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin at sinabi rito, bumangon ka, lumamon ka ng maraming laman. Pagkatapos nito'y tumingin ako at may isa pang gaya ng leopardo na may apat na pakpak ng ibon sa likod nito. Ang halimaw ay mayroong apat na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. Pagkatapos nito'y nakita ko sa pangitain sa gabi ang ikaapat na halimaw na kakilakilabot, nakakatakot at napakalakas. Ito'y may malaking ngiping bakal. Ito'y nananakmal at lumuluray at niyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. Ito ay kaiba sa lahat ng halimaw na una sa kanya at siya'y may 10 sungay. Habang tinitingnan kong mabuti ang mga sungay, narito, lumitaw sa gitna ng mga iyon ang isa pang munting sungay. At sa harap nito ay 3 sa mga unang sungay ang nabunot sa mga ugat. Narito, sa sungay na ito ay may mga mata na gaya ng mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga kapalaluan. Si Daniel ay pinagpakitaan ng apat na mga hayop na nagkakaiba-iba. Sila ay nagsiahon sa dagat. Ang ikaapat na hayop ay may 10 sungay at sa wakas ay isang maliit na sungay ang tumubo mula sa 10. Ikalawang tanong, anong tatlong huwego ng mga sagisag ang nakita ni Daniel? Siya ay pinagpakitaan ng dagat, apat na hayop at apat na hanging nagsisihihib sa ibabaw ng dagat. Ano ang sinasagisag ng mga hangin sa hula sa Biblia? Basahin ang Jeremias chapter 49 verses 35-37 at Jeremias chapter 51 verse 1 at verse 11. Sa hula, ang mga hangin ay nangangahulugan ng labanan, kaguluhang pampulitika at digmaan. Ang paghihip ng mga hangin sa hulang ito ay naglalarawan ng pagbangon ng mga kaharian at ng kanilang pagbagsak. Ang mga pangyayaring ito ay naisasagawa sa pamamagitan ng labanang pampulitika. Ikaapat na tanong, ang dagat at mga tubig ay sagisag ng ano sa hula? Apocalypse 17 verse 15. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng mahalay na babae ay mga bayan, napakaraming tao, mga bansa at mga wika. Basahin din ang Isaiah 17 verse 12-13. Ikalimang tanong, ano ang kinakatawan ng apat na mga hayop? Daniel 7:17 at 23. Ang apat na malaking halimaw na ito ay apat na hari na lilitaw mula sa lupa. Ganito ang kanyang sinabi, ang ikaapat na halimaw ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa.
na magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin nito ang buong lupa. Yuyurakan ito at pagluluray-lurayin. Ang dakilang larawan sa Daniel 2 na yari sa apat na metal ay kumakatawan sa apat na kaharian. Ang apat na mga hayop ay kumakatawan din sa apat na mga kaharian, Babylonia, Medo-Persia, Gresya at Roma. Ang ikaapat na kaharian sa bawat kalagayan ay nagkahati-hati sa 10 bahagi. Ika-anim na tanong, anong sinasagisag ng 10 sungay? Daniel 7 verse 24. Tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay babangon ang 10 hari at may isa pang babangong kasunod nila. Siya'y magiging kaiba kaysa mga nauna at kanyang ibabagsak ang 3 hari. Ang 10 hari na binabanggit dito na kumakatawan sa 10 kaharian ay hindi iniwan sa haka-haka. Sa talatang 17, ang apat na hayop ay sinasabing kumakatawan sa apat na hari at ang ikaapat na hayop ay tiyakang tinatawag na ang ikaapat na kaharian, sapagkat ang apat na sungay sa Daniel 8 verse 22 ay tinawag na apat na kaharian. Makatwirang ipalagay na ang 10 sungay na ito ay 10 kaharian din. Ikapitong tanong, anong sinasabi ni Daniel tungkol sa unang hayop? Sangayon sa Daniel 7 verse 4, iyon ay isang leon. Mayroon iyong pakpak ng agila at sa wakas ay puso ng isang tao ang nabigay doon. Ang mga pakpak ng agila ay kumakatawan sa mabilis na pananakop sa Babylonia. Deuteronomio 28 verse 49. Noong gabi ng piging ni Belshazzar, nang isulat ng kamay ang kapahamakan ng Babylonia doon sa pader, ang puso ng isang tao ay nabigay doon. Daniel 5:1-6. Anong sinasabi tungkol sa oso? Sa Daniel 7:5, ang oso ay inilalarawan na may 3 tadyang sa bibig nito. Ito ay sumasagisag sa pananakop ng Medo, Persia sa Babylonia, Lydia at Ehipto. Ika-9 na tanong, anong sinasabi ng propeta tungkol sa ikatlong hayop? Binabanggit niya sa Daniel 7 verse 6 na iyon ay katulad ng isang leopardo. Ang apat na pakpak nito ay kumakatawan sa hindi mapapantayang kabilisan ng pagkilos. Ayon sa kasaysayan nito, ay totoo sa kaharian ng Gresya. Ang apat na ulo ay ang apat na pagkakabahabahagi ng imperyo ng Gresya pagkamatay ni Alejandro. Ang apat niyang pangunahing mga general, si Cassander, Lysimachus, Ptolemy, at Seleucus. Ika-10 tanong, anong paglalarawan ang ibinigay tungkol sa ikaapat na hayop? Ang hayop na inilalarawan sa Daniel 7 verse 7, nakakilakilabot at makapangyarihan. Mayroon itong malalaking bakal ng ngipin. Ang hayop na ito ay may 10 sungay na kumakatawan tulad ng sa 10 daliri ng larawan sa Daniel 2. Ang 10 pagkakahati ng kanlurang Roma, ala-alaong bagay ang Alemani, Ostrogoths, Visigoths, Franks, Vandals, Suebi, Burgundians, Ceruli, Anglo-Saxons at Lombards. Ika-11 tanong, anong lumitaw sa gitna ng 10 sungay? Ang mga bansa ng Europa. Sangayon sa Daniel 7 verse 8 at 24, sumibol doon ang kapangyarihang maliit na sungay na may mga mata na katulad ng mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Ito ay naglalarawan ng pagbangon ng magkalakip na kapangyarihan ng relihiyon at politika. Sapagkat ang Heruli, Ostrogoths at Vandals ay salungat sa aral at paniniwala ng sistemang ito, ang malit na sungay na kapangyarihang ito ay lumitaw nang sila ay nangabunot. Ang maliit na sungay ay magiging kaiba kaysa 10 sungay na nagpapakilalang iyon ay magiging isang kapangyarihang makarelihiyon na mamamahala lalo na sa nasasaklaw ng relihiyon, gayon din sa mga bagay na pampulitika. Ang sistemang ito ay nagtagumpay sa pagbunot sa Heruli noong AD 493, sa Vandals noong AD 534 at sa Ostrogoths noong AD 538. Anong apat na
espesipikasyon ang binabanggit sa hulang ito na pagkakakilanlan na ang sistemang ito ang Antikristo. Itong ika-12 tanong. Daniel 7 verse 25. At siya'y magsasalita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan at sila'y ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ang dalawang mahalagang palatandaan na mapagkikilanlan ay ang panahon at ang lugar. Ang maliit na sungay ay lumitaw pagkatapos ng pagkalansag ng imperyo ng Roma sa kanluran noong AD 476. Ang maliit na sungay ay tumubo rin sa mga bansa ng kanlurang Europa. Maliwanag kung gayon na ang maliit na sungay na kapangyarihan o Antikristo na babangon noon sa isang tiyak na panahon at lugar ay lumitaw sa tanawin gaya ng pagkakahula. Ang mga kasagutang ito ay nakatutulong sa atin na malaman na ang maliit na sungay na Antikristo ay hindi darating sa katapusan ng panahon gaya ng ngayon ay karaniwang itinuturo. Ika-13 tanong, nagawa na ba ng sistemang ito ang lahat ng dapat gawin ng maliit na kapangyarihang sungay na ito? Una, magsasalita laban sa kataas-taasan. Ang kapangyarihang ito ay nangamkam ng mga katawagang para sa Diyos lamang. Ang Diyos ang pinakamataas sa kinapal ng sansinukob. Siya ang manlalalang, karapat-dapat siya sa ating pagsamba at pagpupuri. Ang tao ay nilikha na mababa kaysa mga anghel, Hebreo 2 verse 7. Kaya ang tao kailanmay hindi dapat na mangamkam ng isang tungkulin sa isang batayang pakikipantay sa Diyos. At, lalo na, kailan may huwag iisiping itaas ang kanyang sarili ng higit sa Diyos. Noong panahon ng Middle Ages, ang nangingibabaw na sistemang politikang makarelihiyon ay inilagay nito ang sarili kung minsan na hindi lamang kapantay kundi mataas pa kaysa sa Diyos. Ang kabanalan sa pamamagitan ng mga gawa ng humalili sa salita ng Diyos. Ang iba ay kumuha ng mga lugar na kapantay ng Diyos. Ikalwa, lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Ito ay isang larawan ng pag-uusig. May kaingatang tinataya na noong panahon ng Middle Ages ay mayroong 50 milyon ang mga martir ang pinatay ng sistemang ito. Ang Inkisisyon ay kapwa-pakana at kasangkapan ng kapangyarihang ito bilang pakikitungo sa mga tumututol. Ikatlo, iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan. Sangayon sa Daniel 2 verse 21, ang Diyos ang namamahala sa mga bansa at siya lamang ang may karapatang bumago ng mga panahon. Para sa maliit na sungay, ang magsikap na baguhin ang mga panahon ay ginagamit ang tungkulin ng Diyos sa pagsisikap na mahubog ang kasaysayan. Paano sinikap ng sistema na baguhin ang kautusan? Ang mga mananalaysay ay nagsasabi tungkol sa pagtaliwakas ng mga unang daang taong Kristiyano na sa panahong iyon ay maraming mga doktrina at mga kaugalian na laban sa kalooban ng Diyos ang ipinatupad. Ang maliit na sungay na kapangyarihan ay malayang umaamin na may kinalaman ito sa paggawa ng linggo na isang araw ng pagsamba. Ang kasaysayan ang nagpapahayag kung paano ito nangyari at ipinakikita na ito ang may kagagawan sa maraming katisismo. Ang ikalawang utos ay inalis ng lubos, ang ikasampu ay binahagi sa dalawa at ang ikaapat ay binago. Kaapat, at sila'y ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Dito ay maingat na nilagyan ng Diyos ng tanda ang panahon ng paghahari ng sistemang ito. Sa katagang Aramaic na isinaling panahon sa Daniel 4 verse 16, 23, 25 at 32 ay nangangahulugan ito ng isang taon. Ang mga panahon ay galing sa gayon ding kataga na panahon at maraming mga scholar ang sumasang-ayon na nangangahulugang ito ng 2 panahon o 2 taon. Ang katagang isinaling paghahati ay maaaring isalin na kalahati.
Sa gayon, ang maliit na sungay na kapangyarihan ay maghahari hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Nang si Haring Nebuchadnezzar ay alisin sa pwesto hanggang 7 beses na nangyari ito sa kanya. Daniel 4 verse 25. Ito ay isang panahon na binubuo ng 7 taon. Sa pagbilang ayon sa hula, mayroong 30 araw ang isang buwan o 360 araw sa loob ng isang taon. Kaya ang 3 at kalahati ng mga panahon ay magiging 1,260 na mga araw. Sa Apocalypse 12 verse 14, ang iglesia ng Diyos ay sinasabing nasa pagtatago sa loob ng isang panahon at mga panahon at kalahati ng panahon. Sa Apocalypse 12 verse 6, ipinaliliwanag ito ng Diyos na 1,260 na mga araw. Ang alituntunin sa pagpapaliwanag ng panahon ayon sa hula ay isang araw para sa isang taon. Ezekiel 4 verses 4 hanggang 6. Ang panahon ng paghahari ng maliit na sungay ay nagpasimula noong AD 538 nang ang Ostrogoths, ang huli sa 3 tumututol na mga kapangyarihan, ay nangabunot. Ang pagtatapos ng 1,260 taon ay magiging noong 1798. May mga pangyayaring naganap ng panahong iyon na naging dahilan ng pagtanggap ng kapangyarihang ito ng isang sugat na ikamamatay. Ang malaki sa kapangyarihan nito ay pansamantalang inalis. Kaya, sapagkat ang maliit na sungay na kapangyarihan ay nagbadya na ng mga salita laban sa Diyos, nang usig at pumatay sa mga banal, binago ang banal na utos ng Diyos, at naging nangingibabaw na kapangyarihan sa loob ng 1,216 ng mga taon ayon sa pagkakahula, hindi mapag-aalinlangan na ito ang kapangyarihang tinutukoy ng hula. Ang hulang ito ay hindi nagsasalita laban sa mga pagkatao, kundi laban sa isang sistema. Basahin ang Daniel 7 verse 9 hanggang 10. Dito ay pinahahayag ng Diyos ang pasimula ng paghuhukom. Sa Daniel 7, ang panghuling paghuhukom ay binabanggit na 3 beses. Mga talatang 10, 22 at 26. Ang walang hanggang kaharian ng Diyos ay binabanggit na 4 na beses, mga talatang 14, 18, 22 at 24. Maliwanag na samantalang si Satanas ay nagtataguyod ng isang pakikibaka laban sa mga utos ng Diyos, gayunman si Kristo ang may pangwakas na salita. Sa aling panig ka tatayo sa labanan ng katotohanan at ng kamalian? Sino ang nasa Panginoon? Exodo 32 verse 26. Gawin mong pansariling kapasyahan ang nasa Josue 24 verse 15. Ang ikatlong bahagi ng ating leksyong ito ay may pamagat na hinuhuwad ni Satanas ang ministeryo ni Kristo sa langit, at ito ay base sa Daniel 8.